Maganda yung topic natin, kaibigan, kasi may mga ipapakita at sasabihin po ako sa inyo na natuklasan ko about po ito sa mabigat na ibinabato ng fans sa strong group import na si CJ Macollo, na nagbenta daw ito ng laro laban sa Taipei. Simulan po natin dito. Halos lahat naman po tayo ay nakapanood ng laban ng strong group kahapon dito sa finals ng Jones Cup at nakita rin po natin ang highlights ni CJ Macollo. Kaya ang ginawa ko dito, kaibigan, pinagsama-sama ko kung ano nga ba yung mga bagay na ginawa ni CJ Macollo na dapat nating makita para at least matapos man ang highlights na ginawa ko, mga kaibigan, na 2-minute video na ito, ay masabi natin kung talaga nga ba nagbenta siya ng laro o talagang maganda lang yung depensa sa kanya. So ito, nakikita ko, mga kaibigan, simula pa lang napakaganda na ng depensa sa kanya. At yung sentro ng kalaban, 7-footer yan, mga kaibigan. Talagang iniiwanan yung bantay niya, maka-help defense lang dito kay CJ Macollo. Totoo po yan, makikita nyo talaga, mga kaibigan. At ang masasabi ko pa, talagang pinaghandaan po nila si CJ Macollo. Mapapansin nyo rin yan dahil nga pinagsama-sama ko yung video kaya kita natin talaga kung anong awa talaga nangyari, kung bakit hindi talaga makapuntos ang pangitan nilaro o hindi maganda nilaro ni CJ Macollo sa game na ito. Kita natin, ang ganda ng depensa sa kanya pero foul talaga yun, mga kaibigan. Ibig sabihin, talagang kinukuyog talaga siya. Kita natin mula simula ng game talagang kiskisan, talagang pag-aatake siya, hindi lang isa yung talagang sumasalubong sa kanya, 2, 3. So ito, makikita pa natin dito yung gagawin ni CJ Macollo. Offensive foul dito siya. So ang daming foul dito ni CJ Macollo, fouled out siya dito sa game na ito. Makikita natin, grabe talaga yung naging hirap din dito ni CJ Macollo. Sunod-sunod pati yung mga laro, kaya bugbog talaga yung katawan niya. Kita nyo, 3 player na naman. Laging ganyan ang ginagawa ko si CJ Macollo, kaya ayun, kita nyo, mga kaibigan, kuyog-kuyog siya talagang yung sentro ng kalaban kahit hindi siyang kaman-to-man. Talagang laging nag-help sa kanya. So ito, magandang depensa kay CJ pero na-foul. Para sa akin, mga kaibigan, na maganda lang yung dinepensa talaga ng Chinese Taipei dito kay CJ Macollo. Talagang kinukuyog talaga at ganda ng health defense. At hindi biro yung nag-health defense na yan, yung 7-footer na yan, kaibigan, nalaman ko po na ito pala ay import dito sa Taiwan. Ito pala ay 2 beses na naging defensive player at block leader pa. Talagang best blocker pa ng liga at best defender. Kaya hindi biro yung dumepensa dito kay CJ Macollo. So ito, makikita pa natin yung ilan sa mga nangyayari dito. So yan, na at least may idea na tayo, mga kaibigan, na after nito, nakapuntos pa si CJ Macollo, di ba? Depensa, nakablock siya doon, tapos ito, nakapuntos pa siya, crucial. Di sana hindi niya na ipapasok yung mga ganun, doon talagang hulog yan. So ito, offensive foul or flop, depende na sa inyo yun, mga kaibigan. Nasa referee na desisyon yan. At may komento nga dyan si RJ Abarentas, I'm sure na nakita nyo rin. So ito, yung mga natuklasan ko na dapat nyong malaman. Si CJ Macollo po ay dito naglalaro sa Taiwan. Nakalaban niya naman dito sa Jones Cup ay national team ng Taiwan. At yung kalaban niya dito na Brandon Gilbert, yan po pala ay teammate niya dito sa Taiwan. Player po sila ng Formosa Dreamers dito sa P-League. Pero last month lang pala lumabas na balita dito sa Taiwan na nangunguna si Gilbert sa naturalization ng Chinese Taipei. At candidate din talaga si CJ Macollo at isa pang player. Galing na to sa Taiwan, mga kaibigan. Bakit kaya malungkot si Simak? Yan ang tanong ng mga fans, mga kaibigan, nababasa naman natin lahat. Kahit daw nag-champion at MVP pa, talagang malungkot daw si Simak. Kaibigan, hindi naman po natin alam syempre kung ano nasa isip niya, pero ang opinion ko lang eto, mga kaibigan, na maaaring pareho tayo sa hula ko o hindi. Baka kasi, mga kaibigan, kaya siya malungkot ay dahil pangit ang laro niya, pangit din ang pito ng referee, kaya siya dismayado. Baka kailangan niya magpakitang gilas, baka may kailangan siyang patunayan na ito nga, sa game na ito, na mas magaling siya kay Gilbert, nakaagaw niya sa naturalization. Pwede rin, di ba, mga kaibigan? O pwede rin, hindi siya masyado nagpakita na masaya siya, kasi nahihiya siya, kasi dito siya naglalaro, mga kaibigan, sa Taiwan, posible pang dito siya ma-naturalize, di ba, mga kaibigan? Or pwede rin tama yung binabato nyo o nung ilang mga fans, nabenta nga daw yung laro ni Simak, pero para sa akin, parang malabo. Hindi ako naniniwala, kaibigan. Para sa akin, sa nakita ko, maganda lang talaga ang depensa sa kanya, kaya hirap na hirap siya sa game na ito. Nakablock pa nga, mga kaibigan, 2 points sa clutch. Kung benta ang laro niyan, bakit pa niya ginawa yan, di ba, mga kaibigan? Hindi ko po kilala yung si Simak, mga kaibigan, pero nahawa ko sa kanya. Sa dami na nagpo-post ng hindi maganda sa kanya sa FB, mga kaibigan, makakuha lang ng views, reacts, likes, mga kaibigan, di ba? Wala naman pong matibay na patunay.